nagbabalik ang Serbisyo Balita live online. Ayan, at medyo natagalan tayong makabalik at may the usual, may technical problems. Ayun, na-off-air tayo. Kanina, nakapanayin natin si Congressman Jun Chipeco. Yan, ng 2nd District ng Laguna. Bihira natin mapasyalan yung mama at alam naman natin busy. Ay, pero ramdam ko yung sincerity niya. Tsaka parang happy siya na bumisita tayo sa kanya. Diba? Siyempre. At once in a blue moon lang tayong magkita. Ayan. At anyway, kumuha lang tayo ng konting updates kung ano na ba talaga ang kaganapan sa kanyang distrito. So, ano ba ang ano? Ayun, syempre kanina, ang dami natin napagkwentuhan. Almost 1 oras tayo nagkwentuhan ni Congressman Jun Chipeco na pag-usapan natin kung sino ba yung makakalaban niya at sino makakalaban ni Mayor Timmy Chipeco. Yan, balita. So, usaping politika sa Laguna. At ang balita naman, mukhang wala pa yatang nagpaparamdam o nag-iingay kung sino yung lalaban sa mag-ama. Pero syempre, expected nila na may lalaban kasi presidential yan eh. No. At so, yet to see kasi alam naman natin, isa sa mga inaasahan o inaantabayan na magkakaroon ng rematch daw. Pang ilang rematch na to. Nauna na sa Kongreso, nauwi sa pagiging mayor, mukhang may 3rd round pa raw. Pero syempre, anticipated nila na baka lumaban din ang dating alkalde ng Lungsod ng Calambana, si Binoy Lahara. Pero sabi naman ni Congressman Chipeco, ay maaring hindi na rin maaring hindi lumaban. Mukhang dahil may pinapakiusap yata ang matandang Lahara. Ito yung kanyang anak na si Consiel Nino Lahara. Na nagtatapos na ng term. Na matatapos ang term at balak yatang tumakbo bilang Vice Governor daw. Na katim ni Governor E.R. Lazaro. Dating Lazaro? Governor E.R. Ejercito. Yan, naisip ko kasi mga Lazaro eh. Ay, yung nga pala, magandang gabi nga pala sa aking ninang na dating governor. Oo, hindi natin alam kung babalik ba si ninang mo din, Ningning Lazaro, di ba? Good evening po. Ayan. Anyway, saka kay Ninong Ito. Ayan, get well soon. So, ang napag-usapan lang, napagkwentuhan, humihingi ng tulong siyempre ang matandang Lahara para sa kandidatura. Nag-usap na ba sila? O may mga parating na mga nagparating. Ang issue dito, kaya nga sabi nga, baka walang lumaban kay Mayor Timmy. Dahil, alam naman natin, baka magkaroon ng round 3 sa laban between ni Mayor Timmy at saka ng dating si Mayor Binoy. Pero, ito point of view ko lang to, assessment ko. Kasi baka naman sabihin assessment ko lang sa nakikita ko sa political scenery dyan, ay it would be much better na wag nang lumaban itong si dating mayor na si Binoy Lahara. Kahit kunin siya ng ibang partido? Oo, kasi alam mo bakit? Ang maapektuhan dito, number 1 na maapektuhan dito, ay yung anak niya na tatakbong vice governor. Bakit? Natural, partiduhan yan. Imbis na maging full support ang buong mga taga-Calamba kay Nino Lahara, baka mahati dahil sa politikahan. So, meaning, yung mga supporters ng Mag-amang Chipeco, mga loyalista ng Mag-amang Chipeco, ay hindi pa boto yan. Sigurado yan. Pwedeng mag-Karen Agapa yan or Angelica Jones, diba? Kaya medyo malalagay sa alanganin ang kandidatura nito si Nino Lahara. So, ito, yun nga, observation lang namin. Sana naman, dun sa mga politiko na marunong makinig sa mga advices. Ayan. Pero may singit ko lang po, kasamang RJ. Ito para po sa kabatiran ng mga taga-Calamba, sa lungsod ng Calamba, kasi maraming nagpapagulo, papakalat ng chismis. Ako po, personal ko po nakakausap, si Vice Mayor Ross Rizal, hindi po siya tatakbong mayor. Ayan.
Vice Mayor pa rin po siya. Ayan, Sa partido po ni Mayor Timmy Chupek. Para malinaw. Kaya yung mga, hindi naman detractors, yung mga nagpapagulo ng usapan dyan, medyo tigil-tigilan na natin dahil desidido ang mama na Vice Mayor pa rin siya. So yun, katulad ng nabanggit ko nga, doon sa mga politikong medyo sinasabi nilang batikan na o matagal na sa larangan ng politika, minsan ay matigas na ulo, ayaw makikinig sa mga suggestion o sa mga, kaya nga, yung observation ng iba. So, eto, mabanggit ko na yung observation ko. Pakinggan man ng mag-ama na Lara, nasa sa kanila yon. Basta ang sa akin, much better wag nang lumaban ang isa. Oh, okay. Ang Pero, isa. yun nga. Sa kung sino man sila, bahala sila doon. Para sa kabatiran din ng taga-Kalamba, kasi dami nagtatanong kung tatakbo daw si dating Governor ER sa lungsod ng Kalamba dahil di umano may binili daw bahay. Doon sa may, Rizal Street. Ay, magpakita ng titulo. So, yun ang isa sa mga inaabangan. Inaabangan, pero sad to say, mukhang desidido pa rin ng mama na bawiin ang Kapitolyo. Kumbaga gusto pa rin niyang labanan. Ipakita ko sino talaga mahal ng Lagunense, di ba? Kaya, nung umugong, nalalaban si dating Governor ER Ejercito sa lungsod ng Kalamba, ito naman umugong din. Nalalaban din si Congressman Jun Chupeco na governor. Yeah. Kumbaga sa kung lalaban ka sa Kalamba, lalaban din ako, di ba? Sa lungsod ng sa Laguna. Kaya nga. At medyo buti naman na-pacify na yung usapang kung lalaban si ER bilang mayor ng Kalamba. Yan. Pinaka-latest naming pinakahuling info ay governor pa rin. Governor pa rin siya. Yeah. So, kung sino man ang medyo makakatunggali pa nila ni Governor Ramil, abangan na lang natin. Yeah. Pero, Kung Egay San Luis ba yan? O si Bukal Lorenzo Zuniga? Yan. O kaya, baka naman si Mayor Cesar Perez. O, pwede din. Pwede rin. Dahil ang dami din talagang humihimo kay Mayor Cesar Perez At maraming naniniwala dyan ng mga barangay captain. umakyat na, di ba? Dahil naniniwala sila na kung lumaban na Vice Governor si Mayor Perez, siya panalo. Siya ang governor. Di siya ang governor, di ba? Siya ang governor ngayon. So, abangan Hindi naman magtatampo si paring Ramila. Ay, hindi. Sinasabi lang naman natin yung sinasabi lang natin yung tunay na sitwasyon. Hindi naman Hindi naman tayo nagbobolahan dito. Hindi tayo nagbobolahan, hindi rin tayo bias, wala rin tayong pinapanigan. Basta sinasabi natin, eto yung mga possible na senaryo. Kaya, at katulad na nga ng senaryo sa Kabuyaw. Yes, sa Kabuyaw, napakagandang senaryo yan. Yung mga, eto, mukhang... Umugong daw si Mayor Jun Jimenez tatakbong congressman. Pero ugong lang yon. Oo. Chismis Dapat kasi lang magtanim na siya. Lumibot na siya sa Dapat yun ang ginawa niya. Oo. Umikot siya. Tsaka kung sakali, parang lahara din. Kung lalaban siyang congressman, mahirapan siya. Dahil yung kasi anak tatakbo ang anak niya, si Consul Coco Jimenez na mayor, di ba? So lahat ng kalaban niya, Kalaban na rin niya. Supported niya ni Congressman Jun Chupeco. So, yun na rin yung pag-aralan ni Mayor Jun Jimenez, di ba? Yan. At learning from experience, itong mag-amang Ivy Arago at saka si Attorney Arago. So, ano nangyari? Imbes na magkaroon ng solid support mula sa mga constituents, nahati ito. Yun, nagkahiwalay. So, hindi uubra yan. Hindi uubra dito sa Ayun, pag-usapan natin sa lungsod ng Kabuyaw, sino ba makakatandem? Magkakatandem. Yung umuugaw na tandem, ito tandem. Mga taga-Kabuyaw, yung umuugaw na tandem kay Consul Coco Jimenez. Si July. Hindi, Consul Coco Jimenez muna. So, si Attorney? Late opinion. No. Sino? Si, Dondon Hain. Attorney ba yun? No, si Dondon Hain. Ayan. Sorry, kasi si Consul Jun Batallones naman. Ayan. Si Attorney Lay. Ayun. Yun. Para malinaw. Kasi Pag may pagkakamali kami, pwede mga taga-Luzon na Kabuyaw. I-edit nyo na, tumawag po kayo sa amin, di ba? So, yun po yung umuugong na balita. Tapos si July Alcazabas ay kay Consul Sunny Aguilio, na anak ni dating Mayor Nila Aguilio. Ayan. At sino pa ba mga most likely? So, si Vice Mayor Mel
Kalea? Yan, wala pa. Wala pa siyang pong nadideklarang magiging katandem niya. So, marami na. Kumbaga sa dyan sa lungsod ng Kabuyaw, talagang medyo handang-handa na sila. Pero mukhang may advantage itong si July, dahil 4 yata o 5 na incumbent. Ang nakuha niyang incumbent. Incumbent na councilors ay nasa kanyang lineup. So, bakit kaya? Ewan. Yung iba kasi graduate. So, yung iba lumalaban ng vice mayor ngayon. At yung iba, medyo magpapahinga muna ng isang term at babalik ulit. Pero si Patrick De La Rosa pala, mukhang kakandidato sa partido ni Consihal Coco, Jimenez. Nakay Coco. Nakay Consihal Coco. Ayan. Ayun, mukhang nakapag-asawa yata dyan sa Coco. Panapat kay doon sa singer. Na si Consihal Tuti, Karingan, na kay July. Kay July naman. Kanya-kanya yan. Kanya-kanya yan Kaya nga, star-studded na yan. Presentation ang mangyayari dyan. Anyway, at abangan na lang natin at sa October pa naman ang filing. So, aga pa lang, mga July o kaya August, alam na natin. Ayun, thank you pala kay Congressman Jun Chipeco sa mainit at ramdam namin ang sinseridad na accommodation na tuntua siya sa pagdating natin at super tagal makipagkwentuhan. Oo nga. At nga pala, nais natin batiin yung LTO chief ng Calamba. Si Sir Joseph Orense. At kay Sir Cesar Tan. Ayan. At syempre, yung kasama yung parang congressional staff yata. Si Sir Jason. Hello po, happy viewing po. Ang gabi po. At syempre, yung naka-meet natin doon na viewers natin, na isa na pala siya natulungan natin, nagpakilala siya. Si Kagawad. Na na-meet tayo na personal. Si Kagawad Melanie Torres. Kagawad ng Barangay Putinlupa. Sa Calamba. Hello, happy viewing, Consi. At nakakatuwa yan, na binigyan niya ng tsinelas, yung sarili niya ng tsinelas sa baon, binigyan niya yung isang sa mga nangangailangan kay Congressman Jun Chipeco kasi sira na yung tsinelas ni Lola. Yun, natutuwa ako kay Consihal Melanie Torres sa kabutiang puso niya, nag-alak ko rin na Sanchez siya. Binigay niya yung tsinelas niya kay Lola. Pero at least yung kay Kagawad, talagang totoo sa kanya yun. Totoo sa kanya yun. Yung sarili tsinelas niya, di ba? Hindi effect. Hindi naman effect para nandun lang ako, pakita niya, di ba? Hindi naman ganun. Hindi katulad ni Corina. For publicity only. Ewan. Pero ang alam ko, nandiyan si Mar Rojas, di ba? Binati tayo. Hindi namimigay ng tsinelas yun. Ang alam ko, ng pato ng tsinelas yun. Anyway, gandang gabi po sa inyo. Okay. So, standby lang po kayo at mamaya, makakapanayam natin ang ating contributor sa Serbisyo Balita Online. Ang ating, may biyahe sa Australia, mukhang pupuntang Australia yan. Yan, ang ating mukhang usapang berde na naman to. Green-minded tong taong to. Basta pagkasama natin kasama Kiko Labro, usapang berde yan. So, magbabalik na yan. Magbabalik ang Serbisyo Balita live online makalipas ang ilang paalala.
Shakey's getting the super grand salmon deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Salmon Deal. It's the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call a Super Grand Slamming Deal! Okay, welcome back sa programang Serbisyo Balita at meron tayong tatanggaping pag-uulat. At meron tayong pag-uulat mula sa ating kasamang si Adan Gabato dyan sa lungsod ng Taguig. Magandang gabi. Okay, magandang gabi sa iyo kasama ko, Jay. Ganun din sa iyo kasama ang Lani Barrero ng Serbisyo Balita Live Online kung saan naririto tayo ngayon sa Taguig City Police Station. Pinangunahan ni Police Station, Police Senior Superintendent Arthur Felix Asis, Chief of Police ng Taguig PNP, ang Oplan Balik Eskwela kung saan ay sa pangunguna ni Personnel PCR Inspector Ernesto Andres Jr. ng PCR conducted Oplan Balik Eskwela and distribution of flyers at together with Eagle Post Multiplier Special Operation Group SOG Mike Del Tapor Starcom Police Hotline Movement. Ngayong nagsimula ng Youth First Balik Eskwela at sa may lugar ng mga Silangan Elementary School, President Diosdado Macapagal High School, Western Bikutan National High School, at mag-distribution din sila ng mga flyers na kung saan ay patungkol sa mga pag-aaral ng mga mag-aaral nating mga estudyante sa lugar din ng Tenement Elementary School, Cardones Elementary School, EMS Elementary School, Taguig City. Dito namang nakaraang June 3, 2015, nagkaroon ng turnover of school supplies na dinonasyon ng mga kapulisan ng Taguig City sa pangunguna ni Police Superintendent Arthur Felix Asis, Chief of Police, sa pangunguna ni Police Chief Inspector Conrado Bunyi, DPCR ng Southern Police District, Taguig CPS PCR Police Inspector Ernesto Andres Jr. at SPO4 Crisostomo Abayon, ang tumatayong SESPO nang mag-donate ng school supplies sa eskwela ng Dr. Artemio Natividad Elementary School sa pamamahala ng principal na siginang Doktora Magdalena G. Centeno. Nagkaroon din sila ng visitation sa mga barangay tungang daycare na pinangunahan din ng PCR head na si Police Inspector Ernesto Andres Jr. kasama ang barangay chairman ng nasabing barangay Tuktukan na si Chairman Arsenio de Guzman. At bumisita rin itong PCR chief na si Police Inspector Ernesto Andres Jr. sa tanggapan ng DILG officer dyan sa loob ng compound ng City of Taguig. At ito lang nakarante, nakakasama nga din, nagkaroon din ng Taguig City Police Station Weekly Conference na pinangunahan pa rin ni Chief of Police Arthur Felix Asis. Nagdialog ito tungkol, nagbigay ito ng isang direktiba sa kanya mga personnel ng PNP dyan sa Taguig PNP kung saan ay mag-conducted ito ng checkpoint sa lugar ng mga barangay pala pinagsama Taguig City. At na pinangunahan naman ng inspektor na tumatayo dito ay pinangunahan ni Police Superintendent Ani Budanyo, Deputy Chief of Police and Administration. Kasama rin ng PCR Chief na si Police Inspector Ernesto Andres Jr. Nag-conducted din ng checkpoint ng kapulisan sa Barangay Tanyag, Taguig City. Pinaunahan pa rin ito ng ni Police Inspector Ernesto Andres Jr. Sa ngayon, kasama nga din, nagkaroon sila ng awarding certificate sa mga nagsipag, mga kasama nilang mga NGOs na anti-crime organization na pinapangunahan ng mga Eagle Force Multiplier, Mike Delta Force, Special Operation Group, Starcom
at saka police hotline kung saan ito ang makakatulong ng ating mga kapulisan sa balik eskwela at sa mga pagkakandak ng checkpoint sa nasasakupan ng lungsod ng Taguig. Mula rito kasama nga din sa lungsod ng Taguig, ito si Adan Gabato, nag-uulat at sumiservisyo sa Serbisyo Balita Live Online. Ayan, maraming salamat kasamang Adan. Ayan, at ayan. Anyway, at mukhang maraming accomplishments ang ginagawa nitong kapulisan dito sa lungsod ng Taguig. Ayan. At tungkol naman sa accomplishments, ayan, madako naman tayo sa bayan ng Siniluan, kung saan nahuli ng mga naaresto ng mga kapulisan ng Siniluan Police itong suspect sa pagpatay sa kanyang mag-ina. Pinagsama yata yan ng kapulisan ng PAMI. Ayan, nandun yung kaibigan natin, si SPO3 Canson. Ayan, joint operation. Joint operation ng PAMI at Siniluan Police. Ayan. Anyway, at kay Mayor Tibay, nakita natin personal siyang personal niyang pinuntahan yung suspect upang alamin ang tunay na pangyayari at kumuha pa ng iba pang detalye tungkol sa suspect. Ayun, syempre, binabati natin dyan ang happy ng kapulisan ni Sir Capistrano, di ba? Yeah. Si, ang rango niya? Police Chief Inspector Capistrano. Edmond. Oba Capistrano. Yeah. Yan. Masipag na pasipag yan sa bayan ng Siniluan. Yan. At siyempre, kung hindi dahil sa sipag niyan, hindi naman mahuhuli yung nasabing suspect. At kay Mayor Tibay, congratulations, sir. At sana naman mabigyan ng hustisya nangyari dun sa mag-ina. Ayan. At mukhang ang ating kasamang si Kiko Labro ay medyo mukhang inaayos yung kanyang mga kagamitan. Oo, may plate siya for Australia tungkol sa climate change din. So, yun. Kung nasa Australia siya, siguro magre-report pa rin siya sa atin. Basta kaninang umaga, nagkaroon ng parang seminar. Mga kagawad sa buong Laguna. Ayan, lahat ng mga kagawad na mga tinatawag na focal persons na siyang sila yung direktang makikipag-usap sa tanggapan ni Kiko at saka tanggapan ni Governor Ramil Hernandez hinggil sa mga programa at proyekto ng climate change dito sa lalawigan ng Laguna. So, ayan. Ayan. At so, habang hinihintay natin ang isa pa nating reporter dyan sa NCR at magbibigay ng kanyang report. Ayan. So, nakita natin na pinagmamalaki nga ng lalawigan ng Laguna na ang Laguna ang kauna-unahang probinsya na magsusulong ng climate change. Ayan. Kaya nga, may mga programa sa climate change kung saan mapoprotektahan ng kalikasan. At ang yan, kasama dito syempre yung sa environmental protection, yung environmental compliance ng bawat barangay. Mamomonitor ngayon ang bawat barangay kung sila tumutupad sa environmental compliance. Pero balita natin, kanina din, pumirma na rin daw ang Laguna Provincial Director dito sa Ligaw. Yan, ang PNP. Regarding sa commitment ng PNP sa Laguna. environmental protection. Dapat lang pangalagaan. Kaganda naman ng kaganda ng ating lalawigan tapos mapapabayaan. Ayan, at meron tayong tatanggapin. At meron tayong pag-uulat mula sa ating kasamang si Edward Flores. Edward.
Yes, magandang gabi sa iyo, Sir Raji, sa iyo na rin, Ma'am Laarni, kayo na rin sa ating masugid na tagapakinig sa pagbubukas ngayong klase. Muli na naman nag-test na mga kawatan na inundapan dalawang estudyante na sila Elijah 18 anyos at Lady 21 anyos, kapwa mag-aaral sa Santa Catalina College sa Licarta, lungsod ng Maynila, alas 8:30 ng gabi. Ayon sa mga biktima, 6 na kalalakihan ang lumapit sa kanila nakadamit estudyante at pinalimutan sila habang nililimas ang kanilang mga gamit. Maagad namang hinanap ang mga sospek matapos na kanilang isumbong sa ating kapulisan. Kaya aking nais namang manawagan sa ating mga katoto dyan sa Calabarzon kung kayo'y sakaling madadayo rito sa Maynila, kung maaari sana ay magbaon kayo ng isang katerbang pag-iingat, lalo na kung kayo ay dadayo ng Maynila sapagkat napakaraming kawatan doon sa lugar niyan. Nag-uula, Edward Torres, sumeservisyo para sa Servisyo Balita. Okay, ayan. At maraming salamat, Edward. At mukhang eto, hindi naman masyadong good news to. At mukhang may mga yan ang sinasabi natin. Kaya kailangan paigtingin ng kapulisan ang balik eskwela. Ayan, may nabiktima dyan sa Maynila. Ayan, may nag-text. Pinaiting daw ng ang balik eskwela sa Taguig, sa pangunguna syempre ng PNP. Ayan, at kita mo, buti pa sa Taguig, pinaigting ang kanilang offline balik eskwela. Halos lahat naman, di ba, sa lugar. Siguro naman ika nga, yun yan, palagi natin nababanggit, ang kakulangan ng kapulisan. Ayan, maraming mga lungsod at bayan na talagang kulang ang kapulisan natin. So, hindi rin minsan may iwasan talaga na magkaroon ng insidente laban sa mga mga kabataan. Ayan, katulad niyan. Katulad ng report sa atin ni kasamang Edward, nakakalungkot at may nabiktimang mga estudyante. Ayan, sana naman medyo double time. Ayan, kaya nga sa ating mga kapulisan dyan. Ayun nga pala, baka malimutan natin. Belated happy birthday kay Mayor Sabili ng Lipa City. Ayan, happy birthday po. At mukhang malakihang handaan na naman yan. At siyempre, sa kanyang butihing may bahay, si Mayora Bernadette Sabili. Ayan, at mukhang meron silang, baka may, sila doon, bukod sa okasyon, siyempre sigurado may mga programa silang ginawa. Parang handog sa kaarawan. Uy, happy viewing pala kay Konsihal Gigi Alcacid ng Luzon ng Calamba. Gandang gabi po. Ayan. At anyway, at ayan, mukhang may mga texters tayo dyan. Ayan. Ayan, tunin na natin ang mga text nila. Ayan, yung usong-usong nga pala, yung budol-budol. Ingat po. Ingat sa mga estudyante, mag-ingat sa budol-budol. Yung mga, may ginagamitan ng hypnotismo para makuha na ng mga cellphones, ng mga pera, ayan. Buti lang kung ganun, budol-budol lang. What if pag may mga pinaamoy o pinainom, di ba? Yung mag-ingat rin, doon sa, yung sinasabi nga, yung gumagala na nakaban, nandudukot ng mga kababaihan na estudyante. Ayan. At, ito, dapat alam to ni Mara. Yan. 5 pesos, dadag pasahe sa PNR. Yan. Pasahe. Yun. Pasahe pala. Dapat alam din yan kasi, di ba? Oo nga. Kala ko PNR yan Kala ko dagdag koleksyon doon sa mga nasa tabing PNR. Anyway, yan. At, so, sa kapulisan dyan sa Taguig, lungsod ng Taguig, congratulations sa inyong mga accomplishments. Yan. Ayan, may nag-text. Yan. Babait talaga ang sisipag ng aming mga kasama. Ayan. Ito, may tanong. Mula sa, number yan, lang. Sa lungsod din ng San Pedro. Issue sa lungsod ng San Pedro. Totoo po bang bata daw ni Senator Franklin Dillon si Barangay San Antonio, Kapitan Eugenio Inyon Jr. At ito raw ang magiging pambato ng liberal sa pagka-mayor ng San Pedro City, Laguna. Dahil si Kap Inyon daw ay pinanumpa noon ni Dillon.
Ang tanong, yan, ang tanong to ng texter namin, salamat. Kung mananalo raw si Ano Kapitan. pangalan ng texter? Wala Taga number. Lungsod ng Kalambayan eh. Kalusod ng San Pedro. Ayan. At, well, malaman natin kasi total, hindi pa naman magpa-file ng candidacy sa October pa. Kung tuloy ba talaga siyang Kung tuloy tatakbong ba siya. mayor, di ba? Pero maugong naman na mukhang nagpaparamdam talaga yung mama na siya itatakbo. Yun. So, pero umuugong din, natatakbo din si Attorney Almoro. Ayun. Roy Almoro. Roy Almoro. Pero nag-uusap daw si Attorney Roy Almoro at si Kapitan Junin yun. Kung sino mag-giveaway. Sino magigibay? Ayan. Yun. To beat, Mayor Katakis, di ba? Aba, Or- siyempre, alam naman natin, iba yung Katakis dyan. Pero doon sa tanong, ang pagkakalam natin, si Kapitan Junin yun po ay taga Iloilo. Oh, So, hindi- taga Iloilo din hindi po naman si Senator lihitin mo Franklin Drilon. Kaya magkababayan sila. So, magkakabayan sila. Oh. Pero ang tanong, di ba, isa sa media offer po ni Kapitan Junin yun, si Menendro, Mejoya ba yun? Sa nagkaso kay Senator Franklin Drilon na taga Iloilo din. Oh. Sila mga Si Sir Menondra ba yun? Yun. Ayun. Basta isa sa media offer po ni Kapitan Junin yun na nagkaso kay Senator Franklin Drilon. So, ewan po natin kung in good terms pa rin sila. O Kung sino, palabas lang. palabas lang din. Ayan. Anyway, at nabanggit nga, ayan, dayo naman to si Kapitan Junin yun dyan. Nasa mga, ang tawag sila, San Pedronians. Nasa kanila na ang desisyon. Yan, hindi katulad ni Attorney Roy Almoro, ihitin mong tigas. Pero may nakikita tayong mga pictures na kasama at nag-courtesy pa yata siya sa Office of the Vice President. Di ba? Na may picture si Kapitan Junin yun kay Vice President Pinay. Nag-a-apply yata siya sa... So, yun. Nag-a-apply. Knowing Mayor Baby Katakis, sila po ay nationalista. Mm. So, pwedeng mag-liberal si Kapitan Junin yun. Pwede mag-una. Pwede rin po mag-una. Ayan. Pero the question, tama nga maganda yung question ng texter, kung mananalo. Baka pumasok dyan yung usaping lihitimong tiga San Pedro. Kasi sino ba nga ba magmamahal sa mga tiga San Pedro? Kung hindi, siyempre yung tiga San Pedro rin. Na siyang nakakakilala in and out ng kaugalian at kultura ng nasabing lungsod. Yan, kaya nga sabi nga natin, ang Katakis, household name na yan. So, malaman natin, pagalingan na lang sila. Ganda rin laban dyan, Yan, sa Luzon ng San Pedro. katulad na lang ng lungsod ng Santa Rosa, pag sinabing Arcillas, alam na. Ayan. Mahirap na, Mahirap na. makalaban. Yan, mahirap yan. At abangan nyo next week, may panibagong survey tayong tatanggapin. So, yan, updated na yan. Malaman natin. Sa Congresista? 41st District. So, survey yan ng lahat ng mga possible na lalabang kandidato sa pagka-mayor, sa 3 lungsod, at siyempre, isinama na rin nila doon ang sa gubernatorial. Yan. So, happy survey. viewing nga pala kay Kapitan El Maramba, Kapitan ng Barangay Kanluran sa Santa Rosa. At kay Kapitan Laguna. Toti De La Rosa ng Barangay Dita. So, tsaka kay Kapitan Joel Aladin. Yeah, at saka si Kapitan ng San Antonio, ano yan? Santo Niño ba yun? Sa San Pedro? Si Ching. Si Jing Anchuri. Ay, hindi na tayo naaalala yata. Pero okay lang. Kaibigan pa rin natin si Kapitan Ching. Basta isang Angeles. magandang gabi sa inyo. Hindi, kaya ako naman nabanggit si Kapitan El Maramba kasi baka nandun tayo sa Sunday. Oo nga pala, meron siyang ipamamahaging mga school supplies at saka dun sa scholarate. Ang tawag nila, scholar ng barangay. Ayan, at mukhang texters time ngayon eh. Oh, yan. Ayan, meron dito. Sino po ba talaga ang mataas sa survey? Si Bukal Daybal Marines o Mayor Erlene Arcillas? Pareho kasi sila nagsasabing panalo sa survey. Ayan. So, yan. Tama-tama na medyo nahuli yung texter natin. Balikan na tayo. Sa announcement. Naglabas tayo ng survey dati sa naiulat Luzon na lang namin ng Santa Rosa Naiulat namin na yun. lamang si Mayor Erlene Arcillas. Siyempre. Oo. Oo. Sa Luzon ng Santa Rosa pa lang yan, hindi pa sa Buong Buong Distrito. distrito. So, naglabas din ang kampo ni Bukal Dave Almarines.
na Dio Mano. Siya naman ang nangunguna. Ayan. Sa buong distrito ba yun? Sabi niya, sa buong distrito. So, anyway, kagaya nga sabi nga natin, next week, hopefully sa Monday ay makuha na natin yung results ng survey. At ito, medyo updated na survey to. So, malalaman na natin. Kasi, survey to ng gubernatorial and vice gubernatorial race. So kumakalat ng mga survey. So, mukhang nakalipat na si Bukal David Marines sa San Pedro. Siguro nakalipat na siya. Siguro, umabot siya sa deadline na paglipat ng residency. So, although alam naman natin na itong si Bukal Dave Almarines ay yung mother niya ay tiga Pasita sa San Pedro. Pero meron rin nag-info sa atin na nagkakaroon ng agam-agam itong si Bukal Dave Almarines dahil kapag siya'y lumipat ng bayan o lungsod, eh parang ang agam-agam niya eh baka iba yung maging pagtingin sa kanya naman ng mga kanyang mga kalungsod sa lungsod ng Biñan. Pero sa lungsod ng Biñan, parang inaabangan din si Bukal Dave Almarines na mag-alkalde. Yeah. Abangan natin. Parang inaabangan din parang yun, ina-anticipate din ng mga kalaban niya na baka mag-mayor nga. At abangan na lang natin yan next week. Lahat ng mga gusto nyong malaman na kachismisan. Kasi si Bukal Dave Almarines full of surprises. Tahimik lang. Medyo tahimik lang. Okay. So, time na. Wala ka nang babatiin? Wala nang babatiin. Hello nga pala kay Clarence Sinares and hello nga pala sa cousin ko, si Miss Diane Sanchez for my blouse. Thank you. At syempre kay Miss Ellen Kempis. Yan, happy viewing po. And hello to Jelay and to Nanay. Si nanay ko, Tita Pin, hello po. At syempre, ito po si La Arnie Barrero po. Hanggang sa muli, see you on Monday. Okay, so sa lahat ng ating mga viewers worldwide, yan, sa naabot ng ating broadcast via Ustream at mga sumubaybay, yan, mga nagtsatsagang manood every Mondays, Wednesdays, and Fridays. Yan. At maraming salamat. At abangan niyo yung programa ng kasama natin si Adan Gabato bukas, ang Lagot Ka, isumbong mo kay Adan. At yung programa rin naman ni Levi na Pulsuhan. At medyo madadagdagan yata tayo ng programs in the coming weeks. Baka may guest tayo bukas. Tayo? Bukas. Sila pala. Sila may guest. At yan. At next week, tayo may guest next week. Anyway. Okay, so sa lahat ng ating mga viewers, commercial muna. I love my cellphone. She makes me complete. Isang magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado.